For me, yung Minotaur talaga yung super counter of all initiation. Kahit yung Claude ay pwede niyang pigilan pag na-timingan yung Blazing Duet. Mabilis nilang pinili yan yung Valentina at saka Minotaur Parang in-expect kasi nila na nakawin yung Arlot natin. O sige, Super Prince, go ka. Tapos kapag meron ka kasing Minotaur, tapos may Arlot, parang yung Arlot magdadalawang isip din dumash in At saka kung sino i-final slash mo, baka ma-final slash siya yung Minotaur sa mga kakampi niya, tapos diretso dabog. So, medyo, yung hero mismo itself, threat na agad. Wala pa siyang ginagawa. Dito na natin makikita kung makakakuha pa nga ng chance ang Omega to secure a point in this match. Meanwhile for Onyx, mukhang nasa comfort zone si King Kong ngayon with his assassin, no? Isang taon yan. Isang taon na si King Kong sa liga natin. Marami ring nagsascout talaga sa kanya. Itong player na to, parang future to. Kasi sa lahat ba naman na nauso yung mga utility, siya yung madalas mag-assassin. At ngayon, with the killer type, kaabang-abang to. Mukhang action ang idadala ni King Kong. Tsaka tandaan natin, si Nolan ay isa sa mga pinaka-contested na heroes dito sa ating liga. I think still #1 kapares ni Matilda. Kumbaga pag nakalusot ang Matilda o Nolan, halos milagro na. At saka Matic pag nakalusot din, imposibleng hindi siya makakuha. Tsaka for Nolan kasi mataas yung chance niya for yung mga Lord the Steal, objective stealing. Kasi pwede siya pumasok agad, tapos biglang makaburst agad. So kaya nakikita natin na talagang umiikot ang mga players ng Onyx doon sa may XP lane kasi nakita nila yung threat kanina for Riot. And at the same time, doon din magsaspawn yung turtle dito sa ating laban. Pasok ngayon si King Kong, Dimensional Rift, okay. Mark, pinabanatan. Ayun na. Ultimate mula kay King Kong. Kulang, ang daming shoutwood, pero nakita mo yung threat, pare. Force the flicker out of Mark as well. Saktong-sakto, wala nang Ruby na may flicker sa sunod na turtle fight. And that's gonna be crucial para sa Onyx Philippines. At makakapag-level 4 pa rin naman si Andorio as we approach the first turtle of the game. Ang tanong ay makakapag-4 din ba si Super Friends? Yung kay Super Friends, pwede nang habulin actually. Pero hindi sila makapunta doon sa may baba. So probably ay inaabangan lang muna dito. Even Escalera binigay na sa kanya kasi nag-level 4 na. So pwede mag-level 4 dito si Escalera prior this turtle objective. Bilis na nakuha ng Omega yung turtle. At saktong-sakto, umalis din lang pagkatapos malinis na pag-take para sa Barangay Omega. I'm liking this. Kahit may crowd control ang Barangay Omega ay hindi nila pinipilit ang mga hindi na kailangan pilitin pa. Objective lang muna. Pwede naman Kasi kaya kasi nilang i-punish si King Kong. Kumbaga si King Kong mapamali lang ng pasok, ang dami nilang option So, alam nila, sige, matatakot sa atin to. May 3 tayong panghuli sa kanya So, goods na goods tayo. Pwede nating gangsterin. So, ngayon para dito sa Onyx, kaya din talaga sila naging maingat nga. Kasi di ba most of the time, pag may Nolan, parang ikot na agad dun sa jungle ng kalaban. Pero kasi ang katapat niya is back siya. So, mabilis lang din na makakapunta sa mga ibang areas ng mapa. Pero ito para sa may top lane natin, maganda yung magiging matchup. Pero mas mabilis, by the way, nakakapag-clear dito ng minion. Ayun na. Yun na. Okay, pasok ngayon si King Kong and company. First blood mula kay Escalera. Inapat si Mark. Saktong-sakto, wala pang flicker. Talagang bilang yung mga ganun. Nila sabi, ito. Wala itong flicker. Pero, ganun yung call no? Yun yung kanagandaan dito sa Onyx kasi kahit sino parang pwede nila i-punish. Makikita nga natin na for Onyx Philippines, kahit sila nakakuha ng pinakaunang kill, ay lamang pa rin ang Omega ng Bagya with their 400 gold lead. Still, anybody's ball game, 3 minutes in. Kung sino makahanap ng mga ganyan. Hila Blazing Duet, pero medyo madulas. Si Prince. Dulas mula kay Prince. Nakawala. 3 ult yun. Naramdaman niya Iba ang senses dito ni Super Friends sa kanyang Vexana. So, still a good sign para dito sa Omega kasi meron pa silang paunti-unting kalamangan against Onyx. So, mamaya pa natin makikita dito kung paano nila i-convert yung Blazing Duet. Knock up Ariel. Gem ngayon tinatangke. And Gem will survive yung potential gank na gustong gawin ng Omega. Safe na safe ang Onyx. Ang hirap naman kasi gank ng isang inhibit. Biruin mo, napaka-tanky na nga, may primal draft pa. At kapag nagkamali ka ng ganun lamang, si Escalera ay ipinaangat pa. Hila, EG Boy nilabas ngayon. Flicker out para kay Escalera. Ito naman yung counter go para sa ng Onyx. Kinalaban ba nila to? Super Prince tumutulas-tulas lang. Ayun! Counter EG Boy mula kay Super Prince. Pero wala yung mga kampi niya. Siya ngayon na mapapunish Mark with the kill. Ito na ba ang Omega? Second turtle of the game. Nice control over this turtle. But Escalera, nandun lang sa may bandang corner. Magdadabog na rin siya. Isa matatamaan. Here comes King Kong. Tabog pero counter go ng final sweep. Blazing Duet naman para kay DJ Mr. Zog. Sama force
Andoryu will secure the turtle. Kelra lumalaban sa tatlo. Zaman Force Synchrovision. Kelra! Ay, Kelra! 1v3 situation. Pero nawala yung Zaman Force. Woo! May isa pa siyang King Kong, King Synchrovision. Kong. Habang nandito si King Kong, flicker out para kay Okir. Meron bang fracture? Fracture sa mukha! Fade away, fracture pa ang kanyang pinakita para tumama ang kanyang passive. Mechanics is real para dito sa Onyx Philippines. With a 3v1 now, 3v2 si Andoryu naman ang umaharap. Escalera, hindi na niya itutuloy pa, sabi niya. Hindi ko na yan papasukin. Grabe yung long jump ni King Kong na moment na yun. Tsaka yung ulti na yung buhay ni Escalera pero sumakto yung Minoan Roar. So grabe yung healing. Yung sinabi natin average sustain or average heal na pwede ibigay ng or strength ng Omega, yun naman ang ginagamit ng Onyx against them. So makikita natin dito in terms of items na kanilang difference para sa mga gold laners natin. Ang nga lang doon is yung area of effect probably ng kanilang mga ultimates, but look at this glowing wand na sakit na si Okir. Masakit na si Okir. Gusto ko lang sabihin, ang lala nung outplay ni Kelra doon sa tatlo. That was a 3v1 and sobrang hindi siya ganoon kalapit doon sa Zaman Force niya. Pinesto niya pa talaga yung sarili niya doon sa may bandang stone para lang mamaneuver niya yung pag-iwas sa mga skill ng tatlong kaharap niya. Kakaiba talaga ang micro ng K&K. And looking at the gold difference ay nakakalamang ang K&K connection against their counterpart sa Omega. 30 seconds bago lumabas ang ating pangatlong bagong ng larong ito at mukhang tumatambay na ang bagong barangay. Kailangan muna nilang maging maingat. Kasi pagka may mga moments na sila'y nauuna, yung dito, counterplay ng Onyx na binabakay na. Hila na naman, okay. Kailangan ma-burst kagad doon ng Omega pero hindi nila na-burst. Iwasan pa yung Easy Boy. Si Super Prince, kumuha ba siya ng hero? Hindi na. Okay, Zaman Force para kay Kelra together with the Minoan Fury. Habang si Mark nag-aabang, King Kong nag-aabang din. Unahin muna nila yung Eternal Guard na meron nilabas ang Omega. So Onyx will back off. 6 minutes, only dash na agad si Kelra. Pero mukhang madaming nabatong ultimates dito ang kupunan ng Onyx Philippines at pati na rin ang Omega. Kaya naman papabagalin nila ang certain take na to. Super Prince still has the I'm offended pero si King Kong Mark. Conceal para kay Mark. Okay, fracture out for King Kong. Re-respetuin mo na ng Onyx to. Turtle pa lang to para sa ating dalawang teams kasi nire-respeto din talaga nila yung crowd control na pwede ibigay ni Mark. So even yung kanyang ultimate ginagamit na pang face check. Kung kayo din na magkakantest ang Onyx. Pinag-retry lang talaga ni Kelra. Pero ngayon si Andoryu dahil nakuha niya ang turtle, ang ititrade dito ng Onyx Philippines ay Torre naman sa baba. Mukhang prepared naman silang ibigay ang turtle na yon sa presyong Torre sa baba. Nag-call sila dito. Okay, wala na tayong ultimate para kay King Kong. Wala na rin si Escalera. Out na tayo. Ibigay na natin. Bawi na lang tayo sa iba. And now Omega, nawala ang maliit na gold lead na meron sila kanina. Lamang na ang Onyx Philippines, still anybody's ball game. Dahil nga napakaliit pa lamang ng lamang ng Onyx. Pwede pa silang lumaban dito sa may top side. Mark missed the I'm offended. Check natin ang ating Infinix item build. Okay, makikita natin dito para kay Kelra. Kaya naman pala mabilis kasi yung emblem set niya din plus sa Feather Event. Talagang pwedeng anti-dash na later on and even a damage spike because of the Blade of Heptasis na rin, Hunter Strike. Kaya King Kong ay nararamdaman natin. Nag-miss din yung onward. Okay, so muna dito? Nagkakapaan muna yung mga teams natin Ito yung part ng boxing na parang nagta-touch gloves pa lang sila. Pero ito hindi na touch gloves to Conceal, okay. Oh! Hinarapan ni Escalera, nagdamang Minoan Fury. Habang ganda ng onward. Here's shatter ni Jem. Placing to win na para kay Joe. Dito rin damage. Wow! Okay, counter go mula kay na Super Prince. Dahil meron din siyang sarili niyang sweep. Habang si Kelra ngayon, Synchro Vision. Habang si Ryota makakil ng isa. Pero si Kelra with a Synchro Vision kill. Sabay may extra purple pa ba to? 2 for 1. Kelra with a kill. Kelra with a steal. Nakalamang pa nga ang Onyx Philippines doon. Here comes another Zaman Force. Umaharap sa tatlo. Dito ka lang makakakita ng gold laner. Na-zoner na rin. Sobra ka naman, Kuya Dwayne! Sabay may Torre pa! At saka if ever pa na pumasok or gusto pang dumapensa ng Omega, yung may nakaready din parang Easy Boy from a Super Prince ng moment na yan. Because of the team fight, nakabili na rin ng Holy Crystal si Kelra dito para sa kanyang Harit. So talagang kabisado niya yung hero. At yung nagkakaroon kasi ng shield or bumabalik kay HP dito ng isang Harit if ever na papasok ko or makaka-hit ng skill against Onyx. Pero parang alam ng Omega na malayo pa yung mga Onyx. Parang First Lord. Ilalaban ng Omega to. Sabi nila, hindi kami matakot laban to. Minoan Fury. Apat! Ang kanyang pinatalon. Apat ang kinambyo. Pero ngayon, si Joe nasa bandang gitna ng lahat. Bumabanat-banat lang si Joe dito at Joe PJ. Nirapan na nga. Heart of Thievery. Nasa kanyang camera. Bumabang-bang-bang si
Jom, kalate ang buhay. Jom and Mark, Jom with the double kill. Napakagandang blazing duet mula kay Big J! 2 for 3 man na naging trade. Lord pa rin ay napunta sa kamay ng Onyx Philippines. Ito yung mapapasabi ka na Omega ang nagsaing pero Onyx ang kumain. Jom pa rin ang nakakuha ng gold. So kahit papano, okay naman ang naging trade. Oo, mabilis lang para sa kanila na dumepensa. And we have to comment Escalera on that Pinomas Fury. Grabe yung presence of mind. Oo. Nang Onyx ng moment. Sino makakapag-isip na, uy, naglalord, tas umabot pa. Dito yung mga tumatalon. At makikita nga natin yan sa instant replay na natin ng Infinix. Yung magbaburst pagpasok Lord. ni King Kong, oh. Bang! At saka ano pala, parang patago din na pumasok dito si Escalera talagang sa dulong-dulo ng kanyang flicker. Minuan Fury. Kailangan niya mapigilan lahat eh. Kumbaga yun yung stun mo lahat, retriko. Oo. Ganun yung ginawa. Sige, stun mo. Sige, stun mo, retriko. Jeff, ngayon pasok onward. Oh, Pero no. free hit si Jom. This time, hila mula kay Mark. Pero ito yung nag-guard nandun. Medyo na-damage yung hila. Pero yung damage ni Big J ay nandun. Tinutunaw ngayon yung baka. Tinutunaw ni Jom. Okay, makakuha ng last hit. Binabanatan niya yung Super Prince. Super Prince ang lalagkit. Triple kill si Big J. At doon nadali, nadulas ng bahagya Oh, na na-cyclone. punta. Ay! Na-cyclone ay si Idol! Cyclone Alam mo, Idol! madami talaga yung history ng Cyclone Eye na yan. Mga lumang season pa eh. Talagang merong mga nadudulas. Alam mo, ang daming outlay na nagagawa ng Onyx na laban na to, pero commendable ang Omega kasi hindi sila umaatras. Sige, may mga times na natatalo kami doon sa mga play, pero dinadaan din ni na Big J sa galawan eh. At makikita natin yan sa ating instant replay natin ng Infinix. Hindi na nakita yung dulas. Ayun oh. Grabe, ang ganda ng nung ulti doon ni Mark. Tsaka if ever man, kung walang flicker man si Mark doon, sakto pa rin yung Eternal Guard nung Vexana. So, napakaganda dito para sa side ng Omega. Kaya naman sila namang para dito sa ating laban. So, kailangan nila i-capitalize dito yung kanilang lead in terms of the minion flow. At nasira na nga nila yung top lane. Meron pang Athena Shield dito, yung si Mark. So, magiging madali para sa kanya dito na hanapin or hakapan yung mga players dito ng Onyx. And I think this is the largest gold lead na nahawakan ng Omega in this 12-minute game. Yeah. One of their biggest chances to potentially extend this series as well. A conceal play might happen here if you're Omega, pero na-check push ni Idol. Ni Naramdaman. Idol Kendra, Idol Dwayne. Kung ikaw ang Onyx dito, kailangan kahit paano mabalik mo yung outplay potential mo. But then again, sobrang sakit na ni Big J sa laban na to. Look at his score, 5-0-4. Malefic Roar na yan eh. So kahit ikaw si Escalera, matutunaw ka kay Big J. Parang pinaka-play ngayon ng side ng Omega is i-force nila na gamitan agad ni Escalera pang counter-set yung Minowan's Fury. Pagka nagamit na yun, pwede na dumiretso na pumasok si Big J. Dahil kita natin damage dealt is 45,907. At namang di siya, by the way, for gold as compared to eto na naman yung Lord. Okay, si Big J bumabanat. Lord, niluluto na ng Omega. Tanong sinong kakain? Okay, si Jem ang papasok ngayon. Pero ando yung take the last hit habang natutunaw ang buhay ni Jem ni Big J! Sabay ni Yota with a slash of a lifetime! Double kill para kay Big J ngayon. At ang ganda ng dodge ni Ukir. Here comes Kendra! Susubok siya umaplay dito. Synchronization slash! King Kong! Tumatakbo na. King Kong nakaabang sa apat. Huli pa niya si Mark dito. Big J ang maiiwan. Foul-play ni si Kendra. At si Kendra makakuha din ng kill. Double kill. Si Mark na dito. King Kong nag-aabang. Hawi ng buhok. Habang si Mark na dito. Subok kayo kay Super Prince. Super Prince tumatakbo. Hinahabol ng malaking dodgeboard. Yung dodgeboard tumatakbo na din. Yung dodgeboard na tumakbo. Andoryu uma-out na. Retribution. Sabay fracture slash. King Kong sabay hawi ng buhok ulit. Pero makakakuha pa rin sila ng mid lane inhibitor turret at tuloy-tuloy lang ang pagdepensa dito ng Onyx. Parang buy time talaga yung ginawa lang ni Andori no moment na yon. So maganda pa rin ang nangyari dito para sa side ng Smart Omega. Lamang pa rin sila in terms of gold. At dahil doon yung minion wave na naka-flow. So maganda yung ginawa dito by the way ni King Kong. Kasi inaagawan na lang niya ng orange bomb. Si Jom kasi most probably sa kanya na yung napupunta. And look at Jom, 11k gold. Meron pang Malefic Roar and Rose Gold Meteor. Pang-counter na yan kay Kendra pero walang sobrang daming nangyaring laban. True. Yung Lord pala nagsulo na. Sulo na sabi. Ayaw Hindi na niya natin tingnan, nakita. Ayaw niya kong tignan. Ito na lang mag-isa na lang siya naglakad doon pero nakakuha pa rin naman. Mission successful para sa Barangay Omega and for Onyx Philippines. Makikita naman natin na lock item naman na ang parehas na gold laner. Kailangan na lang talaga na maalagaan o mabigyan ng tsansa na makapag-free hit. Yeah, I think Kelra did a great job patiently waiting for the right time to pop the Zaman Force.
sa kanya pinakanahulihan. Kung walang nangyaring ganon, could have been a disaster para sa Onyx. Oo, tsaka ano dito, alam mo yung... Uy, wait lang. Sige, tingnan natin ang kapta. Yun! Alright, binabanatan pa si Kelra. Oh! Late na yung Zaman Force! Ngayon, hinahabol si Mr. Jem. Trigger out para kay Jem. Jem, lumabas na lang sa kanyang robot. Habang yung dartboard nandyan pa rin. Cut na minion wave. Oh, nice cut mula dito kay King Kong. At doon na nga nadali sa wow. check bush. Dalawa ang wala para sa side ng Onyx Philippines is Escalera and Kelra. Pero mukhang hindi naman ipupush ito ng Barangay Omega at mag-aabang na lang sila ng ating sunod na Lord ng larong ito. 40 seconds from now, this will be our third Lord of the game. Ngayon para sa side ng Smart Omega, kailangan dito maging wais ang kanilang decision making. Again, yung naging performance nila yesterday, parang kinulang pero parang pwedeng ito na yata. Ay! BJ! Sakit yan! Sabi mo, kinabahan din ako doon. Kinabahan din ako doon, men. And ang crucial ng ganong klaseng pick-off if ever natuloy nga. And for Onyx, mukhang pwede pa naman silang pumalag sa ating sunod na Lord fight. Kumpleto na muli ang kanilang oponan. And you could say the same para kay Omega. Mga battle spells natin by the time na magkaroon ng laban sa Lord si Jem at pati na rin si Mark ang wala lamang na battle spell sa laban na yon. Ito, by the way, si King Kong bumili na rin ng si Halbert kasi parang hindi na bibigyan agad yung mga ano natin, kalaban. Kaya nakapag-free hit din talaga yung mga players dito. And kailangan may bumantay kaya Ryota talaga. Grabe yung mga final slash. Na mga magaganda, no? Kanina may flicker siya dito. Walang flicker si Jem. Kakasabi lang ni Umi, pero ito purify na para kay Kelra. Oh, game-breaking Lord na ito para sa Omega. If they take this one, may malaking tsansa na pwede na rin tapusin ang larong ito at patagalin ang serye. But for Onyx Philippines, ito na ata yun. Mark with the conceal. Conceal Mark, okay, hula. Hilahin niya muna si Kelra dito, nakap muna. Para doon kay Ichiban na dito, si Kiyong tinan natin kakayanin. Balik King Kong yung last na to, hindi na. Sabi ni Andorio at nagwagi ang mga kulot. Oo, napakaganda din dito ng pagkakakulot ni Okira sa kanyang EG-Boy. Ginamit niya para mahanap kung nasa yung mga play. Hindi siya hindi siya yung tipo na EG-Boy para magbigay ng damage. Oo, Talagang pang-zone. Pang-zone lang, pang-vision na para sa kanila. But yeah, 15 na 12 ang ating score, 3.8k gold lead para dito sa Mega. At by the way, maganda talaga yung Rose Gold Meteor para dito kay Jom kasi kaya siya kaya niya makipagharapan dahil doon sa 10% lifesteal din. Tsaka passive no mismong item. Malinis na pag-take ng Lord para doon sa Omega. At ito na nga yung tunay na lock build para kay Jom. Bukod doon sa Rose Gold na nabanggit mo, ay binenta na niya ang kanyang sapatos. Ginawa ng Windtalker. Oo, may movement speed din kasi yan kaya parang goods din. Jom, Big J, nag-iinit. Si Kuya Big J, ready na po Mars. Tingnan natin kung tandang-tandaan niya pa ba ang panahon ng tagtuyot. Big J, Art of Thievery. Big J, PMI out. Torre na lang muna para kay Big J. Makakapag-clear naman sila at bukas si Ryota naghahanap ng angulo. Pero magbaback na ang Barangay Omega. Disiplina muna ang magiging call ng Barangay. Ayaw nilang mag-asim doon sa dulong yon. Maingat din si Kela kasi most of the time pag nakakita siya ng mga ganong kalahati yung buhay, hahabulin niya kasi meron siyang Zaman Force di ba? Na siya doon. Pero napanood natin ang Omega yung laban nila kahapon Kaya kumbaga nung naririnig nila, teka lang, ganito tayo kahapon, labang tayo, pinush natin dito sa side na to. Back muna ha. Wag muna matalo na naman So 90 seconds ulit bago makakita ng panibagong objective para dito sa ating dalawang komponan. At ito na yung mga moments na, let's say, equilibrium na. Parang hindi na magmamatter masyado yung items. That's true. More on ano na lang to. Buy and sell na lang. Buy and sell, like the immortality here for the Big J. Pindutan gaming na lang to. Pindutan na lang talaga. Tapos yung pa may mga habang nabubuhay ka sa iyong immortality, benta imo, bili tranchon. Doon na natin makikita. Ginagawa mo ba yun? Ay, hindi ko kaya. Ikaw, Marksman ka, hindi. Ikaw. Ako kaya ko kapag siguro base muna ako. Tapos bibili, no? Or pause muna yung laban. Ang hirap gawin nun, ha? Nakikita ko kasi yung mga pro player, ang ginagawa nila, sinasalta na nila, naka-reserve na. Para mas mabilis pindutin kapag may okasyon. Pero ang hirap pa rin talaga gawin kahit naka-reserve para malilito. Ayan, naka-reserve na yung conceal play. Escalera, nakahila. Napakalayo, nakila dito. May imo. Escalera mabubuhay, Dong. Okay, naharangan si Okir dito, pero okay lang daw. Dahil si King Kong, susubok ngayon. Yung purple nakikipag-dance na rin. Dance na night away. Big J, ngayon, susubok, okay. Decide lang muna para kay Big J. Ang ganda ng pagkaka-flicker ni Escalera doon.
ang pinakagusto talagang gawin ng Omega is hindi magkaroon ng kill naman. Gusto lang nila ma-proc yung immortality ni Escalera para pag nagkaroon din sila ng teamfight dito sa Lord na magsuspawn ay Wala. maging madali or mailang si Escalera na mag-Minowan's Fury. Ito, nakatunay na lock build na rin dito si Okir. Eto na. Nagbenta na ata ng isa pang mabibenta para maglabas ng Blood Wings. Oo, para pure na lock items is real. Garage sale na to, guys. Ayan may sapatos pa rin naman. Pero makikita natin na talaga nagpo-focus na siya sa raw damage, raw magic power na kanyang makuha. At kung magtataka kayo kung bakit may blessing ang kanyang boots, libreng gold kasi yan. Yan. May timing yan. Yan. Timing Para is real. maririnig mo. Okay, pwede na kayo mag-robots ha. Galing. Okay, hila na naman. May immortality pa to. Hindi ko nag-pop kanina, pero ayun, nag-pop na yung immortality. Tingnan natin, di pa pinapag yung Summon Force. Okay, Jem, pumasok ngayon. Pero makukuha ni Jem si Andorio. Walang retribution this time. Ang side ng Omega. King Kong, nasa gilid. King Kong, kita naman natin. Mr. Kimpy, King Kong, hindi alam to ng side ng Omega. Alam nila. May kita na King Kong, fracture out. Oh! My God! Hindi tumama. Another satisfied client. Naku po, alam nila na walang final Eska! speed. Si Ryota, laban ngayon si Escalera. Ay! May natulog si Escalera. Tingnan natin, Mark! sa dito pa ng gilid. Wala to si Mark. May mortality si Mark ngayon. Mga out si Big J. Habang nandun si Kelra. Kelra! Dash. Habang blazing duel para kay Big J. May immortality si Kasama Kelra! na siya, BMI out. Ukir will take the kill. Mawala si Jem dito. Double kill para kayo kill. Ang ganda ng Winter Truncheon. Nandun pa rin si King Kong. Fracture. Wala si Jom. Ngayon si Super Prince ang naiiwan. Ukir ngayon. Nandyan pa si King Kong with a shutdown. At tuloy pa rin sila. Si Ryota ay meron na rin immortality. Nagkabilihan na habang naglalaban. Hindi tatama yung final slash. It's a 2v1. At mukhang magbibili lamang ng oras. Kailangan tumepensa ng mga Sonics. Lumamang yung barangay. Oh, final slash! Mula kay Ryota, Mr. R. Basta't kulot. Binigyan ng salo ang Onyx. At parang tinira pa siya yata. 8 segundo para kay Escalera. Sapat ba ang kanilang kapangyarihan para tumepensa? Ito na nga ang mga minions at makakadepensa pa ang mga Sonics. Kakaiba na itong pinapakita ng Omega. Grabe si Atoy R. At makikita natin, we have to commend yung, yung paggamit ng skills ni Okir nung moment na yon. Naka-double kill pa siya when all along akala natin Onyx na yung lumamang after nila makuha dito si Andorio. And even for Big J, talagang napakalaking step up. Oo, binigay nila lahat. Binigay nila lahat. Oo. Akala natin doon nalalamang ang Onyx kasi nga kung iisipin mo, nawala yung final slash eh. So, gumaw na doon si Escalera. Yun na yung kuli. Walang slash. Tsaka men, nakuha nila si Andorio. Oo. Simula pa lang ng Lord fight na yon ay napitas na nila ang jungler. But Omega, alam nila kung paano laruin yung laban na yon. Hinanap nila si King Kong. Ito, kinailangan nilang tumakas doon. Ito total reset to kasi walang may immortality for both teams. So, ang mataas ang chance na talagang i-reset muna ng mga players natin yung objectives. But maganda yung ginagawa dito ng Onyx na mag-clear muna sila ng minion wave para merong flow. Kasi pang malakihan yung ultimate nung Claude. Oo. Pag Eto na. naubo sila, mahirapan sila. May naaamoy ako dito, men eh. Ano yun? Ito yung pag-assassin ka, tapos ang utility yung kalaban, yung side lane talaga kailangan mo panoorin. Oo, kasi may malamistik ka na pag-split. Oo, yan na nga ata. Ginagawa si King Kong. Kalahati na ang buhay ng Lord na ito. Si Mark naghahanap ng angulo with the I'm offended. Escalera! Igugo nila to. Tatama na Escalera. Pero tatama pa rin kay Escalera. Kung titignan mo yung baba ngayon, nandun si King Kong na nagpupush lang dahil Torre lang naman talaga ang kalaban ng paghabol pa rin na side ng Onyx. Dahil sabi nila, huwag mo pabakin. Basagan Torre. Out para kay King Kong. At doon natin nakita na lumamang ang Sonic. Pero Lord pa rin ay napunta sa kamay ng Omega. Pwede nilang i-counter push ito a few seconds from now. 40 seconds bago lumabas si Jom at si Andorio at mukhang mauunang lumabas ang Lord. Oh, ito na yung sinasabi kanina ni Omi na kailangan bantayan yung mga side lanes. Kaya kung mapapansin nyo, ikakat na lang muna ni Jem yung mga minion wave. Even si kailangan harapin nila. Ako, delikado yata yung parts. Okay, practice lang daw. Sabi ni King Kong, kalma lang daw. As Omega, kailangan nilang magamit ng tama yung Lord na to. Pero Delix to, tatlo lang sila. Tatlo lang sila. Tsaka yung bot naka-flow. If ever na maubos sila, parang napapaligiran Oh my sila. God. 4 corners of the room. Oh my God! Isusugal nila! Oh. From behind! Hiniwa ni Mr. Red Hair! King Kong! Nahanap ka ng pogi, men. Kapag nakita ka, akin ka. At si Ryota naman ata ang 2v1 dito at babagsak din. Dalawa na lang ang
4 para sa Omega at 5 para sa Sonics. What a play mula kay King Kong! Hiniwa niya! Si Ukir parang yung hiwa ng kipi niyang buhok! Ganun katindi! Alam mo, kailangan gawin na ngayon ng Omega is kailangan nilang kumalma kasi no moment na yun, naka-flow yung minion wave ng Onyx dun sa may bottom lane. Pwede sana nga nangyari is may nakabantay sa Lord nila kasi madedepensa naman at hindi sila kompleto by the way during that moment. So, medyo mahirap for them to go for tower lock dahil may mga dedepensa from Onyx. So, ngayon, it's just Jom and Antorio. May pang-counter pa pero meron namang Purify dito yung Claude. Oh no, 2v5 scenario. Andorio tinakot na ni Super Fringe. At tatapusin ata ito. Uy, minion! May passive yung Arit. Kayang-kayang tapusin yung base. Isang mabilis na base lock lang yan. Para side ng Onyx. Dalawa lang dito. Si 3 Jom seconds. at si Antorio ang maiiwan. Winter Trojan. Tinabugan ni Escalera. Here comes Ukir. Nandito na si Ukir. Tatapusin pa to. Nagsaman force. Kakayanin wala ng pa. minion! Nandoon ako naubos ang minions. Pero buhay pa rin ang side ng Onyx dito. Mabubuhay pa lang si Ryota. Unti na lang daw to. Sabi ng Onyx! Onyx will take the victory! Another sweep para sa Sonics. With a close game like that, mapapaisip ka, ang bagong barangay hanggang ngayon humihinga pa rin pero Onyx ang nanalo sa seryeng iyon. Hindi nila kinaya ang bonding ng Super Family. Grabe, ano dito, sabihin na natin, patience ng Onyx during that moment, tsaka decision making talaga. Oh my goodness, parang this is the second time na, yun na yun eh. Ikaw yung Omega, yun na yun eh. Kaso kasi naka-flow nga yung minion wave sa may bottom lane, dalawang players nila yung patay during that time. Wala si Antorio at saka si Big J, so hindi sila makakapag-push regardless, pero diniretso nila, wala din sumilip sa mga sides. But anyway, decision making din ng Onyx ang umangat during that game. At makikita naman natin na tropa-tropa pa rin after a nice series like that. Ang sarap siguro mag-face bump. Ang gandang pinakita ng dalawang kupunan. And Andorio in his first game here in MPL Season 13 after na kanyang transfer in MPL, hindi man naging successful. Wala